Tahimik ang mga basher ni Grandmaster Wesley So sa round 7 dito po sa ginaganap sa Sinful Cup 2025 kasi nakalaban niya si World Champion Gukesh D at ang laro ay hindi nauwi sa tabla. Ano ang nangyari? Sinong nanalo? Tingnan po natin. Wesley So puti po dito, tumira po siya ng E4 na sinagot ng E5 ni Gukesh. Madalas silang laro ganyan. Pagka Knight F3 ni Wesley, nag Knight C6 and then Wesley decided to go Bishop to B5. Pagka Bishop B5, tumira po ng Knight F6 si Gukesh. Ito po yung Berlin na tinatawag nila na kinaslingan lang ni Wesley. Lagi po itong tinitira ni Wesley. Pagka Knight F6 mo, kakasling siya. Tapos nag-Knight takes E4 yan. Pagka Knight takes E4, tinirahan ni Wesley So ng Rook to E1. Tapos bumalik yan sa D6. Kinapture po ni Wesley yung E5. That's online. Na kung saan, ang pinaka-idea niyan, so baka mo itong kainin, may Knight takes doon, discovery, di ba? Kaya napipilitan po yan, Bishop to E7, and then umaatras yung bishop para hindi po matakes. Tapos Knight takes E5, Rook takes E5, nagcastling, lahat po yan ay linya. At etong matindi, Wesley So, lagi po itong nilalaro kung saan ang tinitira niya po ay D4. Pero sa pagkakataong ito, binago ni Wes. Hindi po siya nag-D4. Siya po ay nag-Knight to C3. Nag-isip siya ng konti dyan eh. At pagka Knight C3 niya, ito pong si Gukesh, nagulantang. Ang alam ko kasi, si Gukesh hindi tumitira ng Berlin yan. Ngayon tumira siya ng Berlin para lang kay Wesley. Kasi akala niya itatabla ni Wesley na lilinyahan niya po ng D4 na popular kasi yan na lagi talagang nauwi sa tabla. Pero tinira ni Wesley ng Knight C3. Kaya ito pong si Gukesh napaisip ng matagal. Ang common na ginagawa dito is Knight to E8. Yan po yung ginagawa. Tapos gumaganito. Tapos gumaganyan gano'n. No? Pero si Gukesh nag-isip. Tinira niya yung second move na Bishop to F6. Hindi ko po talaga sure kung anong nangyari dito. Kung nagulat ba si Gukesh? Kasi ang tagal niya tumira dyan, 4 minutes eh. Si Gukesh kasi, kilala po yan na malakas talaga sa opening prep. Kung papanoorin niyo po lahat ng game niya, abay, nasa move 15 na, antas pa rin ng oras. Pero sa pagkakataong ito, this is move number 10 pa lang, napaisip na eh. At pagka Bishop F6 po, umatras yung tore. Pagkatras ng tore, nag-Knight to F5 with the idea of going to D5. Yan na sinagot ni Wesley ng Knight to D5 after thinking for almost 7 minutes para hindi maka D5 para kainin ito. Ano yan, nakakapagtaka po yan kasi linya po lahat ito eh. Pero hindi masyadong pinagagamit. Kaya si Wesley, ang tagal din tumira. Kaya ang hula ko talaga dito, nagulat si Gukesh kasi si Wesley nag-iba ng tira na kahit siya hindi preparado. Yung mga spekulasyon ko po na yan, spekulasyon, nakukuha ko po dahil po sa time management nila. Usually kasi ang mga player na elite, basta alam ang opening, tira ng tira, nagtatry mag-idan time. Pero tingnan nyo, this is move number 11 and nag-iisip na po, lalo na si Wesley. Pagkatira po ng Knight D5, nag-Bishop to H4 at yan na po agad ay nobility. Mabilis tinira yan ni Gukesh pero nobility pala yan, no? Ibalik ko lang po, no? Kasi ang common ginagawa dito, C6. Kaso magkakaroon kasi ng pair of bishops yung puti na medyo kakabahan ka pa ng konti eh. Pero si Gukesh, siguro talaga nasurpresa siya sa tira ni Wesley. Tingin ko hindi din siya ganun ka-prepared. Tumira po siya dito ng Bishop to H4 eh. Pagka Bishop to H4, nag-G3. And after G3, saka po nag-C6. Grabe yung C6. No? Sabayang bigkas, mabilis pa rin si Gukesh. To be honest, medyo ano ba to, nambablab ba si Gukesh? Kasi nag-isip siya ng matagal sa isang tira pero bumibilis na naman. Samantalang si Wesley talagang kinakapa niya ng gusto. Anyway, pagka C6 Wesley So,
tumira po ng number 1 engine move eh. Kasi instead na capturein, instead na itakbo, he decided to go bishop to h3. Napakagandang tira. Pag kinapture mo ito, ito yung titikman dyan. At pangit yung pawn structure ng black. Kaya nga po ang ginawa ni Gukesh, tumakbo muna yung knight to d4 na sinagot ni Wesley ng talagang pangmaguluhan. Pangmaguluhan kasi ang best move is to simply move the knight. Ang problema dyan, babalik na yung bishop, tapos magdi d5, baka mauwi sa tabla eh. Kaya sabi ni Wesley, wala pa akong panalo, pasabugin natin to. Kinapture niya po yung bishop na kung saan nagbigay pa nga ng slight advantage for Gukesh. Tingnan niyo yung oras ni Wesley, medyo mababa na. Lamang na po ng 18 minutes si Gukesh, no? Na ang tinira po dito ni Gukesh, of course, kinapture yung bishop, binawi yung kabayo na sinagot ni Wesley ng c3. After c3, tumira po ng queen takes h4 na kung saan nag 1 pawn up si Gukesh. Pero relax lang kayo kasi may bishop to g2 yan. Knight is hanging, kailangan niyang tumakbo at pagkatakbo, sinagot lang po ng d4 ni Wesley. Yes, 1 pawn up si Gukesh as of the moment. Tapos parang hindi pa safe yung king dahil butas. Pero okay lang kasi double pawn na pwedeng makapture yan. Tapos may pair of bishops na tinatawag ito pong si Wesley. So, kaya kahit mukhang lamang actually talaga ang item according to engine, slightly better lang naman, ang laki ng imbalance eh. Magkakagulo to. Anyway, tumira po ng d6 si Gukesh na hindi po number 1 engine move. Ibalik lang natin, ang number 1 engine move, hirap makita. A5. What's the idea? Rook to A6, tapos ililip mo yan dyan. Medyo nakakatakot pala yun, no? Anyway, siya po ay nag-D6 na kinapture lang ni Wesley yung pawn sa D5 na bawi na. Tapos tumira po ng bishop to E6 na medyo, nangapa na si Gukesh. Kasi sunod-sunod po ang haba na ng mga time-consuming na ginagawa ni Gukesh. 11 minutes, tapos ito 6 minutes nag-isip. Sobrang nag-iisip na kasi nga, kapaan na over the board eh. Pareho sila nag-iisip, kaya tingnan nyo, biglang lumamang na si Wesley sa oras. So, ang masasabi ko, bluff yung ginawa ni Gukesh kanina sa opening. Bluff talaga. Talagang siya doon, nang bluff, kumwari, preparado. Ipakita ko ulit yung part na yun na nang bluff siya. Dito po kasi, ayan pakita natin to Pagkatira ng knight c3, talagang nagulat siya dyan. So, pagka bishop f6, dito pa lang, hindi niya na alam yung nangyayari. Hindi niya na alam. Kasi tingnan niyo po yung time. Sa time kayo tumingin na. So, this is move number 9. Ayan 129. Ang bilis tumira pero bluff po yan. Kasi lahat ng tinira ni Wesley medyo normal naman. Pero, wala ang bilis tumira sabay pagka knight t4 dito. Ayan dito na po siya nag-isip. Eto, hindi na siya makapambluff. Kasi hirap na po pala talaga ng posisyon. Ayan lalo na nung tinakes yan. Ayan di ba tagal? Medyo napag-iisip na at knight f5 matagal. So, sorry, binalik ko lang para makita nyo kung bakit ganun ako mag-evaluate, no? Anyway, lahat po ng sinasabi ko, maaring mali ako, no? Maaring mali ako. Pero based kasi sa time consuming or kung paano nyo gamitin yung oras, alam mo talaga hindi niya na alam kung ano nangyayari. Anyway, nag-d4 na nga, nag-d6 takes, tapos nag-bishop dun, no? Na mali. Kasi ang pinapatira po dyan, wag daw yun. Equal lang daw po ito, queen to f6. For some reason, wag mo munang galawin to. Kasi nga, pagka bishop e6, may capture doon. Na kung saan, equal din naman. Yun nga lang, medyo mahihirapan. Kasi, 1 pawn down siya no? Pagka bishop takes, nag-rook to e8, para po umiwas yung tore at ma-develop din. Tapos, nag-bishop lang sa c6, napilitan mag-rook to e7 kasi gusto niyang makontrol yung file. Ang best move daw po, actually, is d5. Wag na daw igalaw yung tore. Grabe yun, no? Wag igalaw. Anyway, yung d5 daw, equal pa daw yan. Kasi pag nawala yung light square bishop, weak po yung mga light square. May mga idea po later on na yung naitatalon dito
Kaya D5 lang daw. Anyway, hindi nakita yung ni Gukesh. Siya po ay nag-rook to E7 na sinagot ni Wesley ng bishop to D2 develop lang at biglaan slightly better na si Wesley. Slightly better na. So pagka bishop D7, nag D5, tumira po ng queen to F3. Develop, hitting the pawn ng D5 na tinirahan ng queen to F6. Bakit po binibigay? No? Bakit binibigay yan? Example, anong mangyayari pag kinapture? Meron pong queen to G6 and then followed by knight to H4. Tapos may capture dito. Ayun ang mangyayari. No? Kaya mahirap kainin yon. Kaya ang ginawa ni Wesley, nag-king to H1 muna. Great, excellent move. Great na excellent pa no? Anyway, nag-queen to G6 na sinagot ng rook to E5 ni Wesley. Actually, sa rook E5, tagal nag-isip ni Wesley so dyan. Pero, hindi daw ganun kaganda. Hindi man yan best move, may question mark lamang pa rin si Wesley so dito. Ang pinaka-idea niya po is, of course, pressure pa sa D5, and then possible double up ng rook, may pressure din dito. Once the knight move away later, may ganyan yan. Kasi may bishop doon. No? Ang best move daw, ibalik lang po natin, is not rook E5. Ang best move is bishop to F4. Activating the bishop, siguro para dito na yan. Tapos dahan-dahanin mo na tagpasin. Yan ang best move. Clear advantage. Anyway, nag-rook to E5 na sinagot ng bishop C8 ni Gukesh na medyo nakakapagtaka yun. Binigay yung D5 Ang threat niya, gusto niyang kainin at magkapalit-palit yung mga pyesa. Pero pwede naman kasi mag-bishop to D5 lang no? Ibalik lang natin, ano ba kasing dapat gawin niya? Oy, mahirap na din po kasi talaga Natakot po siya dito sa threat na to Malupit yung threat na to pala. Kasi pupunta ka dito, bishop na ganun. Kaya gumanon, para may puntahan doon. Yun nga lang, ang best move kasi is knight to H4. Pagka queen G3, bishop to G4. Magulo. Ito pala best move, pakita ko Kasi ang tinira nga bishop C8, pero ito pala maganda. Tapos pag queen to queen, kasi yan ang problema, pag na queen to queen, one pawn down ka, talo ka kaagad sa endgame kaso may bishop to G4 pala yan. Sacrificing the rook. Ano mangyayari? Knight to F5. Wow, sabaw. No? May bawi. Kasi kahit pumunta ka dito para depensahan, yari ka. Actually, di na kailangan kainin mati na pala dito. No? Kaya hindi ka makakapunta doon. Mapipilitan ka mag-queen to G2. Bawi lang. Diba? Yung pala dapat mahirap makita. Rook sacrifice Kaya ang ginawa, nag-bishop to C8 na sinagot ng bishop to D5. Kinapture po yung tore, binawi. So, ang ibig sabihin, Wesley So is up by 2 pawns as of the moment. At masasabi natin, clearly better na ito. Pagdating sa oras, lamang pa ng 8 minutes si Wesley. Tinirahan po siya ng rook D8 na mali. Ibalik ko lang ng konti bago natin ituloy. Ang best move is knight to H4 na naman. Tapos pagka queen E4, queen E5. Talaga yung knight H4 pinapatira lagi ng engine. Pero hindi ginawa ni Gukesh. Kasi tingin ko parang nasasayangan siya. May queen G3 kasi hamon Ang ginawa is nag-rook doon, hitting the bishop na sinagot lang ni Wesley ng rook to G1. Number 1 engine move na naman si Wes Tumira po ng knight H4. Sa kanya pinasok yung knight H4 na tinirahan lang ng queen to F4. Grabe. Threatening the knight, threatening the queen. Kaya napilitan yan, mag-rook takes. Grabe. No? Pag ginanon, wala na walang ibang tira no? Kasi kakainin ito anong gagawin mo? Threaten yung reyna. Tapos pag umalo pa yung reyna sa malayo, yari din. Talaga palang nangingisay. Ibalik ko lang, no? Kung hindi siya mag-knight H4 dito, queen to B6, wala, pangit din Dami kasing lamang Daming lamang. Queen to B6 kahit C4 lang Pag kumapture ka dito, kahit bishop nga dito. Ayan tas mangingisay na, no? Kahit rook takes na sunod ata Anyway, mahirap na. Kaya gumano na lang na sinagot nito and then binigay niya yung kanyang reyna. Ang kapalit dalawang pyesa, kinapture, tinakes, and then nag-queen doon. Pagka-queen dyan,
H5. Bakit po hindi kinapture ito? Libre. Queen takes A7 kasi tas may pin pang ganon. Ibalik natin. Kaya ang ginawa is nag H5 na sinagot lang ng C4. Ayan, binibigay talaga. Oh. Kainin mo na. Pero hindi tinakes. Umatras. Nag F3 para walang check mamaya sa B7. Nag H4. Lalagyan niya po ng mating net. Pero sabi ni Wesley, huwag kang magulo. Itatakbo ko lang yung king ko. Ayan, depensa solid lang. Takbo na yung king. Takbo na yung king. At ito po ay clearly winning na. Kasi bukod po sa queenless, lamang pa ng pawn. So, dadandahanin po yan. Mamaya magtutulak yan. Baka ito pabagsakin muna at some point, no? So, ang nangyari, gumanon, bishop lang doon, gumanon, kinapture, takes, and then nag-bishop to A5. Naparesign na si Gukesh. Bakit po nag-resign? Wala eh. Tingnan nyo, namumuti na yung bar eh. Yung king di pa safe eh. Hindi po pwedeng umangat yan kasi may check, no? So, dito siya mag-i-stay, only square. Kahit siguro tirahan lang ng, ewan ko, queen nga, ito nakikita ko eh. Queen dito eh. Ayan o. Queen dyan, saan ka pupunta? Hindi mo madepensa ng ganun, may ganun. Pag tumakbo ka naman, baka tirahan ka ng F4 dito. Or if not, kahit nga ata ito lang, ang dami pong tira actually. Kahit ito siguro. Tapos may pass pawn. Yan, completely winning na yan. Kumbaga, easy peasy lemon squeezy. Kaya wala na. Nag-resign na si Grandmaster Gukesh. And finally, nanalo din si Grandmaster Wesley So. At dahil sa panalo ni Wesley So na yan, tahimik muna mga basher ngayon. Anyway, ang nangyari sa ibang bakbakan? Eto po, tingnan po natin yung mga pangyayari. Si Duda, tinalo po si Noderbeck. Nagkakalat si Noderbeck. 1.5 out of 7 lang. Ang gulo ng mga laban niya lagi eh. Pero ang problema, tingnan niyo dito oh. Ayan oh. Nag-blunder dito si Noderbeck. Equal na equal. Actually, 1 pawn up siya dito. Pero medyo weak yung mga pawn niya. Tingnan niyo, tinira niya oh. Pagka-queen dito, attacking the pawn, gumanon. Blunder. Bakit? Ang hirap makita ang blunder eh. Less than 10 minutes lang sila. May ganun pala. Takes. Boom. Ayun, napin. May pin pala. Wala. Siya pa bigla na 1 pawn down. Ayun na nangyari. Oh. Kasi may madadali. At eventually, sa endgame na pawn down, ubos. Yan. Ubos na yan. Nag-resign na siya dyan. Alright, at ang ibang laban, nauwi sa tabla. Natabla po lahat eh. Tabla si Lebon kay Fabi, MBL kay Sam Sebian. Ay, Pragnananda pa pala, tinalo niya po si Ali Reza. Ito po ang standing. Ito magandang tingnan, yung standing. Ayan ang standing as of the moment. Leading po si Fabi and Prag with 4.5. Pero nakasunod na si Wesley at Lebon. Ngayon, pag si Wesley tinalo niya si Prag, nakalaban niya sa round number 8, may chance pa po siyang mag-champion. Magkalaban si Wesley at Pragnananda round number 8. Black si Wesley So dito, hopefully, maganda yung laro. Kasi pag nanalo, biglang magli-leading pa. Yung tinatawag nilang boy tabla. Anyway, hanggang dito na lang po tayo muna. Nag-enjoy lang ako sa pag-analyze ngayon kasi panalo si Wesley finally. Kahit ako naman disappointed sa mga tabla. Pero tingin nyo ba si Wesley hindi? Siya din, of course. Pero anong magagawa mo kung magaling yung kalaban mo eh? Tama mga tira ng kalaban mo. Like, sa laban nila ngayon, puro tama lang si Wesley. Kasi, tingnan nyo po yung accuracy nito, 97.4 si Wesley. Si Gukesh, ang baba na accuracy. Diba? Ganyan ang chess, guys. Kaya madalas tabla si Wesley. Sobrang taas na accuracy ng both side. No? Ang chess po kasi, correct play, mauuwi yan sa tabla. Promise. Nagkakaroon ng talunan pag may nagkamali. Pag wala nagkamali, mauwi sa tabla. Si Wesley kasi sobrang accurate maglaro eh. Kaya nga solid tawag nila eh. Like, bihira po magkamali. Yun nga lang, yung kalaban, ganun din. Ang ending, nauwi sa tabla. Anyway, wala lang. Napahaba video natin. Muli ito po yung Coach P, Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share. Follow and subscribe. Salamat sa support. Bye-bye.